Please subscribe and click the notification bell para updated po kayo sa bagong upload ko. Maraming salamat po. Please subscribe and click the notification bell para updated po kayo sa bagong upload ko. Maraming salamat po. Shantol Golden Rose de la Vega POV. Ilang linggo na akong nagsusuka tuwing umaga katulad na lang ngayon. Alam ko kung anong nangyayari sa akin dahil nagpa-check up na ako. Noong malaman ko ay sobra kong tuwa dahil magkakaroon na ako kami ng anak. Yes, anak. I'm pregnant. Magiging daddy na si Joshua habang magiging kuya na si Ace. Alam kong matutuwa ang mag-ama ko sa balitang sasabihin. Naalala ko pa noong unang beses akong nagsuka ay natarante si Josh baka daw may sakit ako, yun din ang akala ko noong una pero normal lang pala iyon lalo na't nagbubuntis ako. I can't wait to tell them. Han, anong sasabihin mo sa amin? Tanong ni Josh nang makaupo kami sa living room. Nandito sila kuya, nagulat na nga lang ako nang bigla silang dumating. Bibisita lang daw, maganda na rin yung nandito sila para masabi ko na rin ang good news ko. Nag-aabang silang lahat kung anong sasabihin ko kaya naman ngumiti ako sa kanila sabay sabing. I'm pregnant. Masiglang sabi ko. Nagsilakihan ang mga mata nila kuya habang nagsitilian naman ang mga babae. Si Josh. Ayun na tulala. WAHH congrats. Ani ni Kathy. Ninong kami, nakangiting sabi ni Kuya Mark. Magiging daddy na ako. Tulalang tanong nito, kaya naman tumanggo ako na siyang ikinasigaw nito. Yes, daddy na ako. You heard that Ace, magiging kuya ka na, tuwang sabi nito habang binuhat pa si Ace at nagtatalon. Natawa naman kami sa naging reaksyon niya. Di naman halatang masaya, promise hindi talaga. Just kidding. Thank you Han, pasalamat nito na ngayon ay nakayakap na sa akin. Nag-celebrate kami dahil makakaroon na ng bagong baby sa pamilya namin. Dumating din sila mami para makisalo sa amin pati parent ni Joshua. Nagsaya kami buong gabi hanggang isa-isa na silang nagpaalam para umuwi. Sana manahimik muna ang mga kalaban, gusto kong makasama ng matagal ang pamilya ko lalo na ngayon na magkakaanak na ako. Ayokong madamay ang batang nasa sinapupunan ko. Kahit na nandito pa lang ito ay mamahalin ko na siya gaya ng pagmamahal ko kay Ace. Han, di ka pa ba matutulog gabi na o? Nandito pa kasi come in sa veranda nagpapahangin. I can't sleep, isinandal ko ang ulo sa dibdib niya nang yakapin niya ako mula sa tagiliran. Matulog-tulog ba naman kanina kaya ayon tuloy hindi ako makatulog. Ganun naman siguro ang mga buntis diba, yung mabilis antukin. I love you Han, naramdaman ko ang paghalik nito sa tuktok ng ulo ko. I love you too, gagawin ko lahat wag lang masira ang binubuo natin pamilya. Kahit anong gawin nila mananatiling ako ang reyna kaya wag nila akong susubukan. Joshua de la Vega POV. Han, wake up. 5 minutes Han. No, now na. Napabangon ako ng mabilis dahil sa lakas ng sigaw ng asawa ko. Han naman ang aga-aga pa napapahawak sa noong tanong ko. Bili mo nang akong strawberry tapos mangga with bagoong, nakangiting sabi nito. Yun lang naman pa wait. What? Han naman 1 pa lang ng gabi Pwede bang mamaya na lang? Saan naman kasi ako bibili sa ganitong oras? 1 pa lang ng madaling araw. Sub, I want it asterisk sub asterisk now, naluhan itong sabi. S-hit. Nagmadali akong lumabit bago niyakap siya. Okay. Bibili na ako, dito ka lang ha. Tumanggaw naman ito at ngayon ay nawawala na ang luha. Nagmadali na akong bumaba habang nagtatype ng numero sa cellphone at tinawagan ang taong alam kong makakatulong sa akin. Good naman. Ganitong oras ka talaga tumawag, pwede naman mamaya Rinig kong reklamo sa kabilang linya. Solder, kailangan ko ng tulong mo, yes. Si Solder ang tinawagan ko. Alam kong tutulungan ako niyan lalo na at para kay Shantol. Bakit? May problema ba? Napabuntong hininga ako bago nagsalita. Kailangan ko ng strawberry ngayon. Naghahanap kasi ang kapatid mo, alam mo naman buntis, haste. Rinig ko ang tawa niya sa kabilang niya kaya naman napasanggal ako. Haha, siya, hintayin mo na lang dyan, bibili na ako, alam ko naman na ako ang pabibilihin mo kaya ka tumawag. Salama. Di yan libre. Parang si Mark na siya. Para ka ng si Mark Name your price. 1 million dude. Deal, ay zezend ko na lang sa app mo. Okay. Namatay na ang tawag. Nagpunta na ulit ako sa kwarto para tignan kung ano nang ginagawa ni Shantol. Shantol is 6 months pregnant kaya naman todo bantay ako baka may mangyaring di maganda Hindi ko ba alam kung anong gender ng baby, ayaw pa kasing sabihin ni Shantol, gusto niya daw ay surprisahin ako sa araw ng kapanganakan niya. Sa loob ng 6 na buwan na paghubuntis ni Han ay malaking hirap ang naranasan namin. Madalas kasi siyang maghanap ng pagkain sa gabi, katulad na lang ngayon. Pasalamat nga ako dahil nandyan ang barkada para tulungan ako sa paghahanap, kaso ang malupit lang talaga ay sila Solder at Mark palaging may bayad. Mga mandurugas. Where's my strawberry? Tanong agad ni siya nang makapasok ako sa room. Nandun siya sa gitna ng kama habang nakaupo at nakatingin ng diretso sa akin. Padating pa lang Han, tumanggaw lang ito. Lumapit ako sa kanya para haplasan ang malambot nitong buhok. Lagi ko tong ginagawa pag magkasama kami dito sa bahay. Malaki na ang tiyan niya, hinaplos ko ito nang maramdaman kong may gumalaw kaya naman napatingin ako kay siya na ngayon ay nakangiti. Hikik. Tumungo ito. My baby is awake. Baby daddy can't wait to see you. Papabait ka dyan sa loob ng tiyan ng mami mo para di siya mahirapan ha. I love you baby and Han, hinalikan ko ang tiyan niya bago sa pisngi niya. Ilang months na lang lalabas na ang baby natin. Kunting tiis na lang makikita na kita. 3 months later, November 7.
Nandito ako ngayon sa kitchen para magluto ng kakainin ni Shan. Simula kasi nang magbuntis siya ay ako ang pinagluluto niya kahit na may maid naman kami. Kabuwanan na ngayon ni Shan kaya di ko siya maiwan-iwan na mag-isa. Baka kasi bigla na lang mga anak ay wala siyang makasam. JOSHUAAAAA. Rinig kong sigaw ni Han mula living room. Nagmadali na akong panonta doon dahil baka may nangyari. What happened? Tanong ko agad. Nakita ko siyang nakaupo habang hawak-hawak ang tiyan niyang malaki na. Manggang anak na ako. S-hit. Manang pakisunod po ng gamit ng bata sa kotse, sigaw ko bago maingat na binuhat si Shantol paakay sa kotse. Alam kong naihanda na yon ng driver namin dahil sa lakas ba naman ng sigaw ko. Manang sakay na. Nag-drive agad si Butler Sam papunta sa ospital. Napatingin ako kay Han na ngayon ay nadaing sa sakit. Han, malapit na tayo, relax ka muna, sinaman ako nito ng tingin bigla. Paano ako makakapag-relax ang sakit sobra? Di ka na talaga makakaulit. Han naman. Bahala ka dyan. Maya-maya pa ay nakarating na kami sa ospital. Dinala agad siya sa room kung saan yung paanakan. Kinakabahan ako. Doon naman wag kang malikot masyado nakakahilo ka. Site sa akin ni Solder. Nandito silang lahat. Kumpleto walang kulang. Tinawagan ko kasi sila agad noong nakarating kami dito sa ospital. Kaya nga King, wala naman mangyayari sa mag-ina mo eh. Hayaan nyo na lang si Joshua baka pag nagbuntis din ang mga girlfriend baka mas malikot pa kayo kay Joshua, right Sandro? Sabi naman ni Luis. Tumanggaw naman si Sandro tanda ng pagsang-ayon. Kaming tatlo pa lang ang nagkaroon na ng anak dahil nanganak na si Sam last month. Babae ang anak nila ni Sandro. How's my wife and my baby? Tanong ko agad nang makita ko ang doktor na nagpaanak kay Shantol na lumabas sa delivery room. Your wife is fine and congrats Mr. De La Vega, Mrs. De La Vega give birth to a healthy twins. Thanks God. Wait twins. Twins. Gulat kong tanong. Tumanggaw naman ang doktor. Yes twins, one boy and one girl, sabi nito bago nagpaalam na may gagawin pa daw. Nagsigawan ang mga kaibigan ko dahil sa balita habang ako ay nakatulala parent. Nagmagsingkin sa sakin ay. Yes, kambal ang anak ko. Congrats. Nakakambal ka agad, bati ni Sandro. Galing nyo naman. Hahaha. Ninang ako yehe. Parang bata na ani ni Sandy. Nagtawanan na lang kami bago nagpunta sa room kung saan dadalhin si Shantol. Shantol Golden Rose de la Vega POV. Nagising ako dahil sa ingay na naririnig ko. Ano ba yan? Hindi ba nila alam na natutulog yon? Ang cute-cute naman nila. Ang pogi nito oh. Mana sa tito, rinig kong boses ni Ross. Wait dahan-dahan kong iminulat ang paningin ko, napansin kong nandito silang lahat tsaka ko lang naalala na nanganak nga pala ako. Hey, you're awake, pansin ni Joshua bago ako hinalikan sa noo. Thank you Han for giving a wonderful blessing. You're welcome. Can I see my babies? Sure, kunin ko lang sa kanila, kinuha niya ang kambal na buhat-buhat kanina ni Ross at Kathy. Nakakatuwa na nandito silang lahat. Look ang cute nilang dalawa, tumanggaw naman si Josh tanda ng pangsang-ayon. Inilibot ko ang paningin ko para hanapin si Ace dahil di ko siya nanpansin kanina. Baby Ace, come here, sabi ko nang makita ko siyang nakaupo sa may couch kasama si Manang. Why mommy? Tanong nito pero hindi sa akin nakatingin kundi sa kambal. I want you to name this girl, nakangiting ani ko. Really mommy? Tumanggaw naman ako. Kaya ngumiti itong tumingin kay Han bago ibinalik sa sanggol ang tingin. Kita kong nag-iisip ito habang pinagmamasdan ng bata. Alam kong natutuwa si Ace dahil may kapatid na siya. Har Alan Charlotte de la Vega, usual ni Ace kaya nagkatinginan kaming dalawa ni Josh bago tumanggaw tango. Maganda. Har means Reyna. And this boy, James Cameron de la Vega, ani naman ni Joshua. Welcome to the family Har Alan Charlotte and James Cameron de la Vega, nakangiting sabi ko. Welcome to the family of Lee and de la Vega my babies. Shantol Golden Rose de la Vega POV. May salo-salong nagaganap ngayon dahil biniyag ng kambal kong anak. 2 months old na rin sila ngayon. My babies are so cute, like me. Nakakatuwang pagmasdan ang mag-ama ko habang nilalaro ang dalawa, si Ace na hawak-hawak si Hara habang si Han na hawak-hawak si JC. Lalapit na sana ako sa kanila nang biglang may nag-vibrate ang cellphone ko. Unknown number. Hello my dear. Masta na ang pagiging tahimik nyo. Ha tingin-tingin palagi baka mamaya nawawala na pala ang iyong anak. Shantol. Who the fuck are you? Unknown number. I'm your enemy hahaha. See you when I see you hahaha. F. UCK. Nagbalik na sila. Ipinalibot ko ang paningin ko kung may nawawala ba sa mahal ko. Makakahinga na sana ako nang maluwag nang makita kong wala si Ace sa tabi ng papa niya. Napatakbo ako papunta kay Han. Not my Ace. Where's Ace? Halata sa pananalita ko ang kaba at pag-aalala. Saglit lang akong di nakatingin bakit nawala na agad siya dito. Pumasok sa loob, mag-CCR lang daw siya saglit pero nakailang minuto na siya. S-hit. Ingatan mo ang kambal wag kang lalayo sa kanila, pakiusap, rinig ko pa ang pagtawag nila sa pangalan ko pero di ko na yun pinakinggan. Tumakbo ako papunto sa CR ng restaurant na to. Wala kasi kami sa bahay dahil nasa isang kaming restaurant na pagmamay-ari nila Ate Sam. Ace are you there? Sigaw ko sa loob ng CR pero walang sumagot. Pagbukas ko ay nakita kong may nakakalat sa lapag na papel. Wow naman ikaw na talaga ang Reyna ang bilis mo kasing nahalata. Gwapo pala tong anak mo, nakakatuwang hindi namin basta-basta nakuha ang batang to dahil marunong lumaban sa murang edad, 8 years ba to? By the way, if you want to see your son go to ************ 8 PM later, see you. RM. Hindi talaga sila tumitigil. Hindi ako makakapayag sa ginawa nila sa anak ko. Nag-vibrate ang phone. Unknown number.
Paalala ko lang huwag kang magkakamaling magsama dahil patay ang anak mo pag nangyari yon. May mata ako sa'yo kaya huwag kang makakamali. Arg. Kilala na kita RM ka. Pati bata ay dinamay mo. Nagsimula na akong lumabas sa CR at dumiretso sa kanila na ngayon ay nag-aalalang nakatingin sa akin. What happened, hon? Where's Ace? Umiling-iling ako tanda nang di ko nakita sa CR. Kailangan na nating umuwi, ako nang bahala kay Ace. Wala na silang nagawa kundi sumang-ayon sa akin kahit na nagtataka sila ay sumunod parent. Ayokong pati kayo ay madamay gagawin ko ang lahat makuha lang si Ace, may baby Ace. Joshua de la Vega POV. Lahat kami ay nagtataka sa kinilos ni Han ngunit wala kaming nagawa para magtanong pa dahil sa mukha pa lang niya ay alam na namin na bumalik na sila. Bumalik na naman ang kalaban. Akala ko tapos na, pero ano to? Bagong gulo na naman. Ace sana ligtas ko kung nasaan ka man. Ako yun lalaki pero wala akong nagawa, anak pasensya na. Gagawa ng paraan si daddy mahanap ka lang. Nandito ako ngayon sa kwarto naming mag-asawa kasama ang kambal. Bilin sa akin ni Han na wag ihihiwalay ang kambal sa tabi ko kaya ayon ang ginagawa ko. Nakita kong pumasok si Han sa kwarto nang nakasuot siya ng black na damit pati pants. Saan ka pupunta? Hindi ito nagsalita kundi pumunta lang sa tabi namin ay niyakap ang kambal. Bakit ganun feeling ko may mangyayaring di maganda? Han, please tell me saan ka pupunta? Tanong ko ulit na ngayon ay nakayakap na sa akin. Hindi pwede mapapahamak si Ace pag sinabi ko, may mata siyang nakatingin sa atin. Ayokong ibuwis ang buhay ng anak ko. Han, ingatan mo ang mga bata mamaya aalis ako sa oras na tumunog ang cellphone sagutin mo agad ha. I love you. Mahal din kita, ingat ka pakiusap kung saan ka man pupunta, tumanggo lang ito bago ako hinalikan sa labi na para bang huling kita na namin yon. Nagsimula na siyang umalis habang ako ay nakatingin lang sa kanya. Bakit parang ang hina-hina ko? Bakit di ko kayang gawin ang bagay na kaya niya? Nanghihina ako. Ayokong mawala ang asawa ko sa akin. Someone POV, RM. Nagsisimula na muli kami, kaya maghanda ka aking Reyna makukuha muli kita. Gagamitin ko ang lahat ng alas na maaari kong magamit para lang makuha ka kahit pa itong ampun mong anak. Ang gwapong bata, mas maganda pang ako ang maging ama nito kesa kay Joshua na yon. Boss, nandito na po siya, sabi ng isang tauhan ko. Nandito ka na aking Reyna. Papasukin nyo, nagpunta na ako sa lugar kung saan nandun ang batang kanina lang ay kinuha ng tauhan ko. Magaling na bata at matapang, hindi namin basta-basta nakuha dahil sa galing nitong lumaban. Napatumba niya agad ang 6 kong tauhan buti na lang nakarating ako kundi nakatakas na ang batang ito. Gisingin nyo ang bata dahil nandyan na ang kanyang ina, gagamitin kita para makuha siya. HAHAHAHAHA. Oh, let me go jerk. Ibang klaseng bata. Minsan talaga iisipin ko ng tunay niyang anak to dahil sa ugali nito. Haha, nandyan na ang aking Reyna, kukunin ko siya sa daddy mo bata, natawa na lang ako nang suman ako nito ng tingin. Manang-mana kay Shantol. Dalhin niyo na yan. Naglakad na ako palabas kasama ang bata para salubungin ang ina niya. Third person. Inililibot ni Shantol ang paningin sa paligid para magmasid at makagawa ng paraan para maitakas ang kanyang anak. Di naman siya bobo para sumugod basta-basta ng dihanda. Walang kaalam-alam ang mga nanangin sa kanya kung may dalang armas na meron siyang secret pocket na mayroong needles. Hindi lang ordinaryong karayom dahil may lason itong kasama. May baril din siya sa tagiliran na di man lang napansin ng kalaban. Nang makita niya ang lalaking may gawa ng lahat ay nagsimula nang mag-init ang ulo niya. Rocky Marquez. Ang kinikilalang kapatid ni Sandy at ang ex na manliligaw ni Shantol. Ito rin ang bagong boyfriend ni Mary Ann/brother. Yes, magkapatid ang dalawang ngunit mahal siya ni Mary kaya naman may time na nagtatalik ang dalawa para sa mga pangangailangan ni Rocky bilang lalaki. Nandito ka na pala mahal ko, nakangiting ani ni Rocky kay Shantol na ngayon ay nakangiwi na. Huwag mo akong matawag-tawag na mahal ko, nakakakilabot sobra. Pakipot ka ba mahal ko, alam naman natin na mahal mo ako hahaha. Kailanman ay di kita mamahalin, nakakadiri ka pati kapatid mo pinatulan mo Rocky Marquez. Shut up, di ko naman siya mahal. Sok kawawang Mary Ann, by the way di mo naman kapatid si Sandy dahil si Mary Ann lang ang tunay mong kapatid, tama ba ako? Nakangising ani Shantol na para bang may pinaplano. Haha, ngayon mo lang nalaman. Tama ka, hindi ko kapatid ang babaeng yon dahil kinidnap lang naman siya nila daddy kaya nga sinasaktan siya ni Mary tuwing nasa bahay siya ay hahaha. Hayop ka talaga. Sigaw ni Shantol. Walang kaalam-alam si Rocky na may record si Shantol ng mga pinag-usapan nila para malaman ito ng mga kasama niya. Ilang sandali pa ay nakahanap ng tiyempo si Shantol ay pinagsisipa niya lahat ng baril na nakatutok sa kanya. Lahat ng sumugod sa kanya ay pinagbabatuhan niga ang sleeping needles. Sekunda pa lang ay tombo na agad ang matatamaan nito. Hindi alam ni Rocky kung paano lalabanan nito nang biglang pumasok sa isip niya ang batang kinidnap niya. Sige, tumuloy ka pa at papaputukan ko ang batang ito habang nakatutok ang baril sa ulo ni Ace. Shantol Golden Rose de la Vega POV. F. UCK. Kailangan kong maitakas si Ace bago sumabog ang buong building. Alam kong may nakatanim dito kaya kailangan na namin makaalis. Humanap ako ng tiyempo bago pa simpleng ibinato ang sleeping needles na may kasamang poison na pampahirap sa paghinga. Og, anong ginawa mo sa akin? Hindi ko na pinansin ang sigaw ni Rocky dahil alam kung anumang oras na dating na sila Mary Ann. Tinakbo ko ang agwat namin ni Ace bago sabay na tumakbo papunta sa labas kung saan nakaparada ang kotse ko. Ace, ikabit mo ang seatbelt mo, tumanggo naman ito at ginawa nga ang sinabi ko. Ace, call your dad, now, utos ko nang maiabot ko ang cellphone sa kanya. Ilang saglit pa ay napansin kong may kausap na siya. Daddy. Yes, it's me Ace. Nandito po kasama ko N. Hit may humahabol sa atin, Ace loudspeaker mo. Han, what's happening? Nag-aalala na kami, nandito na rin sila Jamaica sa mansion.
Han, wag niyong hahayaan na umuwi si Sandy sa bahay nila ng mga kapatid niyang tinuturing. Kalaban sila. May record akong aizanin sa inyo, Sandy, hindi sila Rocky ang pamilya mo kundi sila Luis. You're not a Marquez, ikaw ay isang Anderson, kambal kayo ni Louis Shate. Pinapuputukan na nila kami ngayon tapos yung cellphone pa ay namatay na, lobat na ako. No, no, no. Hold tight baby. Bago bumangga ang sasakyan namin. Alam kong nakalayo na kami sa kanila bago ako mawalan ng malay habang yakap-yakap si Ace. Joshua de la Vega POV. Nandito kaming lahat sa living room, alauna ng gabi pero gising parent kami at nagpunta parent sila dito sa bahay para lang malaman ang nangyayari. Kinakabahan ako, usual ni Sandy. Mas ako. Hindi ko alam ang gagawin ko if ever na may nangyari sa kanila. Kano-ano mo si Rocky Marquez, Sandy? Biglang tanong ni Micah. Parang may kilala akong Rocky, yung manliligaw dati ni Shantol at yung pinagpalit sa akin ni Mary Ann. Pero ngayon ko lang nalaman na Marquez pala yon. Brother, bakit? Tak ang tanong nito. Rinig namin na napamura si Jamaica sa sagot ni Sandy. Ano bang nangyayari? Naaalala mo Joshua, noong nagmeeting tayo sa main hideout sa Japan ay nabanggit ni Queen Emp na si Rocky Marquez ang pinuno ng Snake Mafia, hindi natapos ni Micah ang sasabihin ng sumigaw si Sandy. What? Paano nangyari yon? Gulat nitong sigaw. We don't know, nagtataka nga si Queen paano kanila naging anak, iisa lang ang anak na babae ng mga Marquez, kundi si Mary Ann. What the fuck? Magkapatid ang dalawang yun. Akala ko ba magjowa lang silang dalawa? Paanong naging magkapatid din sila? Halata sa mukha ni Sandy na naluluhan na. Wala nang umimik na natili lang ang lahat na nakaatingin sa cellphone na bigla na lang tumunog, cellphone ko. Sinagot ko agad ito at ni loudspeaker. Daddy, Ace. Yes, it's me Ace. Nasaan ang mommy mo? Nandito po kasama ko N. Hit may humahabol sa atin, Ace, loudspeaker mo. Han, what's happening? Nag-aalala na kami, nandito na rin sila Jamaica sa mansyo. Han, wag niyong hahayaan na umuwi si Sandy sa bahay nila ng mga itinuturing niyang kapatid. Kalaban sila. May record akong aizanin sa inyo, Sandy, hindi sila Rocky ang pamilya mo kundi sila Luis. You're not a Marquez, ikaw ay isang Anderson, kambal kayo ni Louis S. Heath. Bigla na lang namatay ang tawag. Ayaw na. Nawala na sila sa linya. Jamaica, hanapin mo kung saan nandun sila. Copy. Pinakinggan namin ang nakasend na record at ganoon na lang ang gulat namin nang malamang hindi nga anak si Sandy ng Marquez kundi isang Anderson. Paanong hindi kita maalala? Naluluhang tanong ni Sandy kay Luis, ganon din ang makikita mo sa mukha ni Luis na litong-lito. We need to call mom, biglang sabi ni Luis at nagmadaling tinawagan ang magulang para papuntahin dito. Tinawagan na rin nila Ross ang parents nila para malaman ang nangyayari. Nandito na kami sa loob ng sasakyan, iniwan muna namin si Sandy sa mansion kasama ang magulang nila pero si Luis ay sumama dahil kasama namin ngayon ang asawa niya. Nang makarating kami sa lugar kung saan na-trace ni Micah ang cellphone ay doon namin nakita ang sasakyan ni Shantol na nakabangga sa isang puno. Hit, bakit wala sila dito? Where's my wife and son? Bakit? Nasaan sila? Walang laman ang kotse kundi yung cellphone na lang na may dugo pa. UGHHHH, nasaan ang asawa ko't anak ko? Kumalma ka Joshua, hindi natin sila mahahanap kung ganyan ka, dahil sa sinabi ni Sandro ay kumalma ako. Hindi ako titigil hanggat di ko kayo nahahanap. Sana nasa maayos lang kayong kalagayan. 5 months later. Sandro Lee POV. 5 buwan na simula nang mawala ang mag-ina, hanggang ngayon ay di parent namin nakikita. Lahat ng malalapit sa lugar na yon ay nahanap na namin pero wala parent kaming makuhang lead. Naaawa na nga ako kay Joshua na di masyadong makatulog dahil sa paghahanap sa asawa at anak niya. Buti na lang nandito sila mommy para bantayan ang kambal pag busy si Joshua. Kahit naman naghahanap siya ay may oras parent siyang ibinibigay sa kambal. Kung nandito ka lang baby golden, alam kong matutuwa ka sa asawa mo dahil inaalagaan niya ng mabuti ang mga bata. Sana makita na namin kayo. Pinatawag ko kayong lahat dahil nabalitaan nyo naman na gumagalaw na ulit ang kalaban, kailangan nating maghanda dahil nawawala pa ang ating reyna at kailangan natin panatiliin na maayos ang organisasyon nito dahil ito'y kanyang inalagaan na siyang nandito pa, paliwanag ni Lolo na siyang nandito sa harapan namin. Nasa hideout kami dito sa Pilipinas para paghandaan ang kalaban na siyang may gawa kaya nawala ang reyna namin. Hindi kami papayag na ganunin lang nila ang pinuno namin. Ikaw, King, bilang asawa ng apo ko ay kailangan mong patatagin ang loob mo. Alam naman natin lahat na matalino ang reyna natin kaya kung saan man siya nandun alam natin ligtas siya at babalik pa, nagsitangguan naman kami. Tama si Lolo, matalino si Shantol kaya hindi yun basta-basta mawawala o matatalo. Hihintayin ko namin ang pagbabalik mo kapatid. Joshua de la Vega POV. Naghahanda ang lahat para sa pagsugod ng kalaban. Hindi namin alam pero may nagpapadala sa amin ng lead kung may gagawin ang mga kalaban kaya naman nagiging handa agad kami. Sana makita ko na kayo. Tama si Lord, hindi dapat ako paghinaan ng loob, malakas at matalino ka kaya hindi ako maniniwala na nasa kalaban ka. Hihintayin kita ko ang pagbabalik nyo, mahal ko. Nagta-training lang lahat dito sa hideout para sa susunod na linggong pagsugod nila. Ang kambal kong anak ay nakila mommy, magulang ni Shantol para di sila mapahamak if ever na may sumugod sa mansion namin na wala ako. Alam kong mapapangalagaan sila doon at mas ligtas dahil kasama nila ang mga magulang namin at ang iba pang mga king and queen ng organisasyon ng mga Lee. Someone POV. Palagi akong nakabantay sa kanila, ako ang nagpapadala ng impormasyon na kailangan nila lalo na pag may susugod na kalaban. Hindi ka pa bababalik? Tanong ng taong nasa likod ko. Hindi pa pero malapit na at nais ko sa aking pagbalik ay kasama ko na ang aking anak. Okay, basta ay mag-iingat kayo. Alam mo naman na napalapit na kayong dalawa sa akin. Salamat sa pag-aalala mo, may utang ko sa iyo ang buhay naming dalawa, ngumiti lang ito sa akin bago nagpaalam, may pupuntahan pa daw kasi. Alam ko naman na pupuntahan niya lang baby niya Sok. Kunting tiis na lang babalik na kami. Third person.
Naghahanda ang bawat panig para sa madugong labanan. Hindi lingid sa kaalaman ng isang panig na nakahanda na ang kanilang susugurin. Napakakampante nila na sila ang mananalo dahil wala daw kuno ang Empress ng kalaban ngunit di nila alam na nasa paligid lang ito para bantayan ang kanyang mga kasamahan. Queen, nakahanda na po ang lahat para sa pagsugod, sabi ng isang tauhan sa kanilang reyna na si Mary Ann Marquez. Magbabayad ka Shantol sa ginawa mo sa mahal ko, hindi ako makakapayag na ako lang ang magdusa. Sa kabilang panig naman ay nakahanda na kung may susugod man sa kanila. Nasa main hideout kasi sila sa Pilipinas dahil nabalitaan nilang doon susugod ang kalaban. Malaki ang hideout na to na magkakasya ang 1,000 tao. Pinagawa ito ni Queen M para sa kanilang samahan na naninirahan sa Pilipinas. Nakahanda na ang lahat King, sabi ni Red OC01 kay Joshua na kanina pa seryoso ang mukha habang nililinis ang katana na regalo pa ng kanyang asawa. Nakapwesto na. Tanong nito na di man lang tumitingin. Yes, ngayon, hindi natapos and Red ang sasabihin ng biglang may sumabog na hudyat na may sunusugod na. Everyone, be safe. Malalagot ako sa asawa ko pag naubos tayo. Malakas na sabi ni King sa lahat na siyang ikinatawan nila dahil sa huling sinabi nito. Agad din naman sumeryoso ang lahat bago kinalaban ang mga nagtatangkang pumasok sa gate. Sa tulong nila Sam ay hindi agad nakakapasok ang mga sumusugod dahil pinagbabaril nila ito gamit ang sniper at bow and arrow na mankilasan din na sana taas din ng building. Walang silang kaalam-alam na kanina pa sila pinapanood ng isang babaeng nakahod na itim. Hindi mo makikita ang mukha nito dahil natatakpan ng hood. Seryoso siyang nagmamasid sa kalaban at pinapatay ang mga nagtatangkang patayin ng asawa at iba pang mga kasamahan niya. Joshua de la Vega POV, King. Lahat ng lumalapit sa akin ay pinaghihiwa ko. Brutal na kung brutal pero mas brutal ang asawa ko. I miss my honey. S-hit. Montek na akong mabaril kung hindi lang may bumaril sa magtatangkang bumaril sa akin. Ilang beses ko nang napansin iyon na may bumabaril sa mga nagtatangka sa akin ngunit akala ko ay isa lang sa malalapit kong kasamahan. Inilibot ko ang paningin ko at doon ko nakita ang isang tao na nakahod malapit sa puno. Sino siya? Dob. S-hit. Puso ko, ikaw na ba yan Han? Montek na naman ako tamaan na ba? Hindi ko na muna pinansin yun dahil baka mamatay ako nang wala sa oras. Wala na akong sinayang na oras at sinugod ko na agad ang mga taong kagaya kong gumagamit ng katana. Wow! 1 versus 5. Not bad. Sugod. Sigaw ng isang pangit. King 1 na. Sabay-sabay talaga. Ayaw kong patagaling pa. Bago pa sila makarating sa pwesto ko ay hinugot ko na ang baril na nasa bewang ko at pinutukan sila. Ball eye. Sapol na sapol kasi sa noo. Inilibot ko ang paningin ko at napansin di man lang nauubos ang mga kalaban. King 1 na. Bang. 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 Puro putok na baril ang maririnig ko sa lugar nila Luis. Hinawakan ko na ulit ang katana ko bago tumulong kila Micah na nalaban na ngayon. S-hit. Mura ko nang tamaan ako ng bala ng baril sa bewang. King may tama ka. Luis ay cover nyo kami papo, naputol ang sasabihin ni Micah nang may magsalita. Well. Nataman pala kita, akala ko sala hahaha. Mary Ann. Usual ko. Siya ang bumaril sa akin. Yes, it's me baby. Malanding sabi nito. Don't call me baby, you're not my wife. Oh, your wife. Hindi pa ba siya patay? Tila nag-iisip nitong sabi. Mauubusan na ako ng dugo. Patay. Alam kong buhay pa siya dahil wala kaming nakitang katawan sa loob ng kotse. Well, ako ba hanap mo? Napalingon kami sa nagsalita, malamig ang boses niya tulad ni Han. Siya yung babaeng nakahod na bumaril kanina. Shantol. Usual ko. Tumingin ito sa akin bago ngumiti pero nagdilim ang paningin nito nang masulyapan ang tama ko. Kahit nakamaskara ay nahahalata ko ito. Oh, buhay ka pa pala. Malamang. Sa pagkakaalam ko ay si Rocky ang namatay, not me. Bigla na lang sumugod si Mary kay Shantol kaya naman na-alerto kami. Shut up. Magbabayad ka ng dahil sa'yo namatay ang mahal ko. Hindi kami makalapit sa kanila dahil hinaharangan kami ng mga tauhan ni Mary. Shantol Golden Rose de la Vega POV. Galit ako ngayon dahil may tama si Han. Bakit kasi di siya nag-iingat, kung kanina di siya nataman ngayon ayun ang lala. Kung di lang ako sinugod ng mga tauhan ni Mary ay makikita ko kung may babaril sa kanya. Kalaban ko ngayon si Mary na galit na galit. Hindi ko naman kasalanan na di umalis si Rocky sa loob ng building, alam naman siguro nilang may bomb ops may ibinato nga pala akong needles kaya di siya nakaalis, my bad. Dahil sa'yo wala na siya. Kaya di ako papayag na maging masaya ka habang ako nagdudusa. Parang tumigil ang mundo ko nang makita kong nakatapat kay Joshua ang baril niya, alam kong di yun napapansin ni Josh dahil busy siya sa kalaban niya ngayon. Bago pa man niya may putok ay tinakbo ko na ang agwat namin ni Josh at niyakap siya para saluhin ang balang tatama sa kanya. Bang! 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 3 putok ang narinig ko bago ko naramdaman ang isa-isang pagbaon ng bala sa likod ko. Hindi. Han, look at me, dadalhin ka na namin sa ospital. Hold on baby. Naluluhang sabi nito. Take care to our babies, may magdadala kay AA sa sayo. Mahal ko kayo, yutol-yutol kong tanong bago may lumabas na dugo sa bibig ko. I'm not yet ready to leave my family. Dok yung asawa ko. Rinig kong sigaw ni Josh nang makapasok kami sa ospital, Han please kunting tiis na lang. Huwag mo kaming iiwan, kailangan ka pa namin ng mga anak mo, nakatingin lang ako sa kanya habang itinutulak nila ang hinihigan ko. I love you, before I closed my eyes I heard him reply. I love you too. Third person. May magkakaibigan na lalaki ang naglalakad nang makita nila ang isang kotse na nakabunggo sa malaking puno. Nagmadaling nagpunta ang 4 na lalaking ito para tignan ang nasa loob ng kotse o kung may tao ba itong laman. Tol may kotseng nabangga, tingnan natin baka may tao, tumanggaw naman ang mga kasama nito. S-hit.
May babae at bata, dahil iyan yung duguan sila, sabi naman ng isa nilang kasamahan na nagngangalang Mike. Maingat nilang inilabas ang mag-ina at dinala agad sa pinakamalapit na ospital. Dok, ayos na po ba sila? Tanong ni Mike nang makalabas ang doktor na umasikaso ang mag-ina. Okay na sila, pero baka matagalan ang paggising ng mga ito lalo na yung bata, tumanggaw naman ang magkakaibigan. Nagpunta na sila sa room kung saan nagpapahinga ang mag-ina, pinagsama na kasi nila ito sa iisang kwarto para madaling bantayan. Tingin nyo ano kayang nangyari sa kanil bukod sa nabangga? Ang tanong naman ni Axel. Kung nakita nyo yung sasakyan at napagmasdan ay makikita mo yung mga tama ng baril, thankfully bulletproof yung kotse nila kaya di sila nataman, tumanggaw tango naman sila Mike at Axel sa kaibigan na si RJ. Alam nyo, parang pamilyar sa akin ang mukha niya di ko lang alam kung saan ko siya nakita, sabi ni Axel. 3 months later. Tulog pa rin ang mag-ina, palaging nandun ang magkakaibigan para bantayan ito. Nagulat ang magkakaibigan nang gumalaw ito kaya naman tinawag agad nila ang doktor para matignan kung gising na ba. Maya-maya pa ay dahan-dahan itong bumukas ang mata kaya naman sumalubong sa kanila ang kulay asul na mata. Where's my son? Hirap nitong tanong dahil sa pagkatuyo ng lalamunan. Pinainom muna siya ng tubig bago pinatingin sa kabilang kama. Doon ay nakita niya ang kanyang anak na nakahiga sa kama na akala mo ay natutulog lang. Nasaan kami ngayon? Tanong nito. Ospital, tumanggaw naman si Shantol nang may bigla siyang naalala. Hit. Ilang araw na kaming tulog. 3 months na. Nakuha niyo ba yung phone ko sa kotse? Umiling ang mga ito, napatigil si Shantol nang makilala niya ang isang tao sa loob ng kwarto. Di ba kapatid mo si Andrea? Sabi nito kay Axel. Yes, I'm Axel Mendoza. Paano mo nakilala ang ate ko? Ang tanong nito. Your sister is my friend, by the way I'm Shantol Golden Rosely de la Vega, pakilala nito. Ikaw yung boss ni ate, right? Tumanggaw lang ito. Lumipas pa ang ilang araw ay nagising na rin si Ace ngunit may amnesia ito, dahil na rin sa pagkakatama ng ulo. Nalungkot si Shan dahil pati siya ay di maalala ng anak niya. Wala na naman siyang magagawa kundi tulungan na lang si Ace. Palagi rin na nakamasid si Shantol sa kabilang panig para malaman ang mga hakbang nito at ipaalam sa mga kakampi niya. Joshua de la Vega POV. Nandito kaming lahat sa labas ng emergency room, nagamot na rin ang sugat ko pati na rin yung sa kanila. Kanina pa namin hinihintay na matapos operahan si Shantol. Natatakot ako na baka iwan niya na naman ako kami ng mga anak niya. Nakaupo kami nang biglang may dumating na 3 lalaki kasama si Ace. Axel, Ace. Sabay na tawag namin ni Andrea. Ate Andrea, pumunta ito kay Andrea habang si Ace ay nakatingin lang sa akin. Ace, come here. Ngunit di ito gumalaw. What the F for sick? Bakit parang di ako kilala ng anak ko? Nagtatakang tanong ko habang nakatingin sa anak kong nahawak lang sa isang lalaki. May amnesia siya, nang marinig ko yun mula sa lalaking may hawak kay Ace ay napakural-kurap ako. Nagpaulit-ulit ito sa isip ko na para bang ayaw magproseso. Amnesia. 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 Ace, I'm your dad, please come here, tumingin muna ito kay Mike daw ang pangalan. Go Ace, siya yung sinasabi ng mommy mo na daddy mo daw, lumalapit ito sa akin bago ako niyakap. Baby, how are you? 5 buwan ko siyang di nakita, tapos ito pa ang nangyari may amnesia siya. I'm fine dad, sorry daddy nakalimutan kita ganyan din naging reaction ni mommy noong una. I want to know my past but I can't. Don't worry maaalala mo rin yon, not now but soon, tumanggo ito at isinandal ang ulo sa dibdib ko. Nawalan man siya ng alaala pero nandito pa rin ang Ace na anak ko. Daddy sabi ni mommy may kapatid daw ako, I want to see them. Later baby papahatid kita sa tito mo, tumanggo lang ito. Maya-maya pa ay nakita namin na bigla na lang lumabas ang doktor at sinabi ang nagpatigil ng mundo ko. Di ko kayang tanggapin, hindi pwede. I'm sorry, ginawa na namin ang lahat pero di na kinaya ng katawan niya. Joshua de la Vega POV, November 7. Nandito kaming lahat sa mansion para ganapin ang kaarawan ng kambal. 1 taon na sila ngayon kaya naman ang laki-laki na nila. 5 buwan na simula nang mangyari ang gulong yon, marami ang nawala pati na rin siya, dahil sa paghihigant ay doon natapos ang buhay niya. Namatay si Mary noong araw na yon dahil mabilis siyang pinaputukan ni Jamaica para hindi na kami barilin muli. Akala ko noon ay siya na ang mamahalin ko pero hindi, dahil bumalik ang taong una kong minahal na siyang mamahalin ko habang buhay. Shantol Golden Rosely de la Vega, my wife and my everything. Nabuhay siya na akala namin ay mawawala na sa buhay namin. I'm sorry, ginawa na namin ang lahat pero di na kinaya ang katawan niya. Parang natos ako sa kinatatayuan nang marinig ang mga salitang yun mula sa doktor na umasikaso sa asawa ko. Hindi. Nanghihina akong napaupo sa sahig na siyang dinaluhan ni Ace. Nandito na rin sila ma'am para tignan ang kalagayan ni Shan pero ito ang inabutan nila. Mahal bakit mo ako iniwan? Paano na kami ng mga anak mo? Hindi ko kayang mawala ka. Dok. Lumalaban ang pasyente. Sigaw ng isang nurse na umaasikaso sa asawa ko. It's a miracle, usual ng doktor at nagmadali na ulit bumalik sa loob. Tila nabuhayan muli kaming lahat, lumaban ang asawa ko. Salamat po at ninyo siya kinuha sa amin. Nakaligtas at lumaban sa bingit ng kamatayan si Shantol na ngayon ay kasama na muli namin. 2 buwan siyang walang malay na nakahiga lang sa hospital bed. Han, sino iniisip mo? Matari na tanong ng misis ko na ngayon ay nakayakap na sa akin. Ikaw, thank you Han. Thank you saan? Salamat dahil lumaban ka at ngayon ay nasa tabi na muli namin. Mahal na mahal kita. I love you too, sabay kiss nito sa labi ko pero smack lang naman dahil nasa labas kami ng bahay sa garden. Hoy mamaya na mga malandutay, kantahan muna natin ang kambal. Sigaw ni Luis, nagtawanan ang mga bisita dahil doon. Wala pa ring nagbabago, GAG o Perren.
Shantol Golden Rose de la Vega POV. Sinong mag-aakala na mabubuhay ako noong araw na yon? Wala di ba? Sabi nga nila Miracle, ang lakas ko naman yata sa taas dahil di nila ako pinabayaan. Ilang ulit na akong nalagay sa kapahamakan ngunit nandito pa rin ako at payapa at maayos na nabubuhay. Masaya na ako ngayon dahil buo ang pamilya ko at kaming magkakaibigan walang nabawas pero nadagdagan pa. Simula nang makilala nila sila Mike ay napasama na ito sa barkada. Alam ko naman na may something sa kanilang dalawa ni Andrea na matagal ko nang alam dahil sa mga napapansin ko kay Mike kahit noong nasa kanila pa ako. Katulad na lang ngayon, ang sweet dun sa may table akala mo naman ay may label. HAHAHAHA. Ang sayang pagmasdan ng mga taong mahalaga sa'yo na nandito at nagsasaya, yung feeling na wala ka nang aalalahanan kundi paano mo na lang aalagaan ang pamilya mo. Hindi kami umalis sa pagiging mafia dahil baka may gulo na naman ay walang umayos nito tsaka ito na ang buhay namin noon pa man bakit naman iaalas sa buhay namin kung simulat sapol ay ito na kami. Mom, Dad I love you, sabi ni Ace nang makalapit ito sa amin. We love you too baby, sabay na sagot namin ni Josh kaya naman nakatinginan kami at natawa. Hanggang ngayon ay walang maalala si Ace, pero alam niyang adopted child lang siya natanggap naman niya. Ayaw kong maglihim sa kanya at ipagkait ang tunay na pagkatao niya katulad na lang noong wala siyang amnesia. Ang laki-laki mo na baby Ace, by the way malapit na ang pasukan saan mo gusto pumasok. Ikaw na po bahala mami, tumanggo na lang ako. Hindi mapili si Ace sa kahit na anong bagay. Nakakatuwa na kahit mayaman kami ay kaya parent nitong maging responsable. Tulog na ang kambal. Tanong agad sa akin ni Joshua nang makapasok ako sa kwarto namin. Kakatapos ko lang kasi patulugin ang kambal na makulit, ayaw matulog pag di tinatabihan minsan nga doon na natutulog si Ace para may katabi ang dalawa o minsan kaming dalawa ni Han. Tulog na, sagot ko bago tumabi sa kanya. Umayos siya ng higa bago inilagay ang ulo ko sa braso niya. Ang laki na nila, gusto mo na bang sundan? Tanong ni Han na may pilyong ngiti. Aray naman Han. Biro lang daing nito ng hampasin. Umayos ka. Ang hirap kaya mga anak tsaka 1 taon pa lang sila. Ayaw ko pang sundan ang kambal, 1 taon pa lang baka mga 7 taon baka pa para malaki na rin si Ace. Joshua, what? Inosente nitong tanong. Napabuntong hininga na lang ako nang di ko siya mapigilan sa gusto. Joshua. Yes baby. Ngunit tuloy-tuloy parent sa paghalik sa akin, ngayon ay nasa leeg ko na. Magsasalita pa sana ako nang may marinig kaming kumakatok. Nagtatakang tumingin si Joshua sa pinto habang nakasimangot bago pinagbuksan. Nakita kong pumasok ang kambal hila-hila ang kuya nilang nakasimangot na din. Mag-ama nga talaga parehong nakasimangot. What happened, babies? Tanong ko sa tatlo dahil ayaw magsalita ni Josh. Nagising mami tapos ginulo ako sa higaan gusto daw nila dito sa inyo, sabi naman ni Ace. Kaya naman pala nakasimangot ang panganay ko dahil nasira ang tulog. Tumingin ako kay Joshua na ngayon ay ang sama na ng mukha, di ko mapinta. Sige na, higa na kayo, tinulungan ni Joshua umakyat ang kambal. Malaki ang kama namin dahil nga minsan ay dito natutulog ang tatlo. Gusto kong matawa nang nakangusong humarap sa akin si Joshua hahaha. My poor husband. Nabitin hahaha. Good night Han, nakangising ani ko yung nang asar. Sup. I'm happy now, being wife and mother of my 3 children. Wala na akong mahihiling pa, kontento na ako kung anong meron ako. Salamat sa pagsubaybay sa aking kwento, ako muli si Shantol Golden Rose Lee na ngayon ay isang De La Vega na. Ang inyong Mafia Queen Empress mula sa Golden Dragon Mafia Organization.